Ayan. Ganda ng panahon, diba? Nakasando na si Kamamaw. Mga Kamamaw, mag-ikot-ikot lang kami habang bibiling kami ng gatas ni Jacob. Magpapasa-pasa na kami ng resume ni Douglas, yung dalaga namin. Ayan, 17 years old na kasi siya, so gusto na niyang magtrabaho dito this coming summertime. So tatry natin magpasa dito sa medyo malalapit sa amin para sakaling matanggap siya is meron na siya kahit paano trabaho dito sa summertime habang bakasyon siya, kasi gusto na rin niyang trabaho. Siguro siyempre alam mo naman yung mga kabarkada niya may mga trabaho na, may mga ano na tag dito. Wala ako na may kakabit ko dapat ng ano wala tayong gunting natin na wala tayong gunting mamaya. Lagay ko man dito sa yung mga kabarkada niya kasi may mga trabaho na summertime. Ayan, nag-print siya ng tatlong resume. Try namin dito sa Burger King, sa ano ba ito, isa may bagong bukas ditong Wendy's sa may 22nd so tatry natin, baka nag-hire sila kasi usual talaga pag pag summertime dito kadalasan pag nag-hire sila ng summertime, mga estudyante talagang hina-hire. Last year kasi kaya medyo hindi siya natanggap kasi 16 years old pa lang siya, medyo alam mo na yung mga manager medyo nag-aano sila na gusto nila yung medyo matured na yung mag-isip yung mga hina-hire nilang bata. So ngayon nasa edad naman na sa 17 years old na. Ayun, sana matanggap. Ayun, shoutout din pala kay ate Lucy Pascual, tinawagan ko siya. Actually siya, manager siya ng Burger King. Tinawagan ko siya kanina, tinanong ko kasi naalala ko, nabanggit nga nitong batang to na na mag-apply nga daw siya. Si ate Lucy Pascual, manager siya ng ng Burger King dito sa May Confederation. Tinawagan ko, sabi ko, ate, baka nag-hire kayo ng ng estudyante. Nabanggit niya na tingnan daw niya, pasok ko lang muna daw yung resume dito sa Confederation and then we'll see. Update ko siya sa June kasi parang may ginagawa pa si busy pa siya, meron pa silang para magbubukas sila ng panibagong ng Burger King, doon ata siya magmamanage, pero we'll see. Update ko na lang siya. So ngayon try natin, pasa-pasa tayo. Ayun, sana matanggap yan. So ngayon dadaan kami. Ayan, magano ka na, paano gusto mo na magtrabaho, di ba? Apo. Yung mga kabarkada mo nagtatrabaho na, di ba? Yung iba po sa kanila. So yung iba, saan sila nagtatrabaho ngayon? Meron po sa DQ. Sa Yun lang po yung alam ko. Isa po sa kanila nagtatrabaho sa DQ. Kasi ibang kabarkada niya, mga Kamamaw, mga katrabaho ko yung mga tatay. Ay, kay Kuya Lau, tsaka kay Kuya Ariel. Ay, meron po pala nagtatrabaho dun sa co-op. Sino pa? Co-op. Si yung yun. Kasi ni Kuya Yulip yun. Ay, shoutout kay Kuya Yulip tsaka kay Ate Joyce. Dito. Nagtatrabaho sila sa co-op dito sa may 33rd. Yung tindahan doon. Nandun din yung mga kabarkada niya, yung mga kasama niya nagba-Bible study. Tinanong ko na rin yun kay Kuya Yulip kay Kuya Ariel tatanong anak niya kung may open na position for sa summertime kung pwede yung makapag-apply to this. So ay mga Kamamaw, drive muna kami. Ayan, unang papasahan natin itong yung Wendy's. Yan, ganda na ng panahon, mga Kamamaw. Actually, kakatapos lang namin na dito na tayo naman. Kakatapos lang namin mag-walk ng mga aso. Kasama namin si Jacob kanina. Ayun. So nakaka-enjoy na every time na walang pasok, kaya automatic yan, gigising na maaga para kahit paano exercise din. Alam mo naman, nagkakaedad na rin si Kamamaw Itong Wendy's na ito, kakabukas na nito para mga 3 months ago. So malapit lang din sa bahay, para at least kung sakaling magtrabaho siya, kung sakaling magbus man siya, kung time na hindi ko siya mahahatid, malapit lang, hindi na siya mahihirapang yung bang padalaw-dalaw pa minsan ang sakay ng pagpasok mo sa trabaho, di ba? Yan. Kaya nakakaano rin talagang maganda para bata pa lang sila. Alam na nila na na paano mabuhay mag-isa.
Kasi hindi naman natin masasabi yung buhay ng tao, di ba? So ako, ganun din ako nung bata pa lang ako. 14 years old pa lang ako sa mga di nakakaalam. Kung alam niyo yung mga trabaho sa ano, sa palengke. Ayun, naging trabaho ko din yan, naging ano ko, mag-iilado ako ng bangus. Yan, mag-iilado ng bangus yung binabiyahe nila papa ko yung dati. May negosyo pa si papa ko na fish dealer. Nag-ano siya, nagtitinda sila ng bangus sa Pangasinan from Bulacan, dadalhin nila sa Pangasinan na yun. Nakasanayan ko yung bata pa lang ako, talagang nagbabanat na ako ng buto. Yun na, Wendy's first destination. Ayan, hayaan natin siya yung magtanong. Tatanong ako yan, nag-hire po ba kayo ng summer time? Pero sa summer, Ayun nga po, bala po yung summer time. Okay lang po bang mag-ano? pwede naman po. Sige, Bernard. Pala. Ay, Kuya Bernard, baka may shoutout ka. Go-vlog ka sa akin. Ganun. Taga saan ako sa Pinas? Sa Nueva Ecija, sa Oo. Ay, si Miss ko po na base me. Talaga. Talaga, sa Gapan. Oo, yan. Ay, si Kuya Bernard. Sige, Kuya, salamat po. Hintayin na lang po namin. Thank you, Kuya. Malapit lang kasi kami, Kuya, dito eh. Kaya pabor sa kanya. Sige, salamat po. Ay, si Kuya Bernard, taga Gapan. Nueva Ecija. Oh yeah, Os- it's for handicapped people. Yan. Sakto, di ba? At least yun, Pilipino. Sakto, ano, summertime pa. So, hintayin mo na lang ng ano, ng tawag. Kasi usual summertime naman talaga gusto mo, di ba? Oh, summertime. Ang bakasyon dito sa Saskatoon, ano ba tag dito? July, August, di ba? July, August yung ano dito, yung bakasyon ng mga estudyante. So, ayun, napasa na natin. At least kahit pa paano, meron ka na ano. Pwede na lang, alin ba? 2 months na lang po. Oo. At least ano, tag dito, gagawin namin, napasa namin resume, balik tayo dito ng ano, ng bandang June. Balik kami ng June. Kung talagang hindi pa siya natatawagan, mangungulit kami para at least makapagtrabaho na to. Dahil nainip na rin sa bahay. Alam naman dito sa Canada, yung mga tao, ang hirap ng ano, ng sitwasyon din, lalo pag winter time. Lagi lang nasa loob ng bahay, nakakulong. Eh sino ba naman hindi gustong kumawala ng bahay pag ganun lagi, di ba? Even nga yung mga aso natin, naaawa ako pag winter time, di ko mailabas. Kaya pag summer time, talagang ano, sige, kahit kulang ako sa tulog, basta mailabas ko lang. Katulad yan, nailabas ko kahapon, tsaka ngayon yung mga alaga natin. So masaya na ako na yung mga anak nating aso nag-enjoy na ng ano. Oh, I don't, you have a, oh yun, may nalapitan siya, tinawag siya. Ayun pala, may barya. You good? Galante mga kamama, $20 ang biligay ah. Yun lang yung meron ako. Lahat pinapalit mo. Pero okay na yun, may blessing naman kapalit yun. $20. Galante pa sa nanay eh, no? So yun na, maiba tayo. Siyempre yung mga ano natin, yung mga alaga natin ay ilalabas natin ng ano, di ba? Na-enjoy nila. Pero yung ganyan na, nagbigay siya. Ayaw mo siya magbigay. Kasi mahirap din man tuturo mo sa mga bata eh, nagdadamot ka. Eh, naswerte lang ni Kuya, naka-jackpot siya dahil inabutan siya, wala daw kasing barya. Pero okay na yun kasi nabigay na niya yun eh. Ano na lang yun. Kasi kung yung mga ganyang bagay kasi ayaw mo na silang umano nun dahil ang mga batang ito may mga sarili naman ng pag-iisip. Kaya shoutout dun kay Kuya. Ay, nabigyan siya ng $20. So ngayon masaya yun, may pang merienda na siya. So $20 makakabili na siya ng isang meal. Kasi malaki na yun, kasi kung $10 medyo mabibitin yung $20. Jackpot na siya doon. Kaya swerte mo Kuya yan. Kaya magandang blessing din yun, yung tinuturo natin sa mga anak natin para kahit papano yung maging ano ba, tag dito, mapagbigay sa kapwa. Ayun, inuturo natin para ano, mas maganda yung maging ano nila, ano nila sa buhay, mas ano sila na tumutulong sila sa kapwa. Kumbaga okay lang magbigay kahit na hindi ka bigyan, kahit walang magbigay sa basta ikaw nagbibigay.
masarap sa pakiramdam yun. Andito naman tayo sa Burger King. Yan, pasok din tayo dito. Ewan ko lang kung nandito si Ate Lucy pero tinawagan ko siya kanina. Tara, let's go. Lakas ng start pag pag summer time. Kaya minsan nagdadaan-daan ako na nagdadaan-daan akong umakot sa pintuan ng sasakyan pag pababa na kami. Yung resume may isa. So yung isa na lang pala sa DQ na lang, malapit yun sa amin yung 22nd, tsaka baka sakaling makachamba siya doon, makatrabaho pa niya yung anak ni Kuya Lauro. Kaya pasa muna natin dito. Static kasi. Si resume. Kaya lang. Ano na ang resume? For summertime. Ano pangalan mo? Agapan mo? Oh, summertime. Oh. Yung asawa ni Kuya Almer nandito sa ano. Pakisulat na Hello ate. availability dun sa Oh, sige. form. Availability mo doon. Sulat mo doon. Yung availability mo na anong kailan ka pwedeng magtrabaho. Yan, sinusulat na niyo yung applyan niyo. Maraming dito eh. Maraming Pilipinong tatrabaho dito eh. Sa anak niya. Asawa ni Kuya Almer. Kasama ko sa coffee house. Yan, si Agatha yung nakausap natin. So wala si Ate Lucy. Pag napila pa naman na niya, okay na. Ay na Agatha. Salamat ha. Ayan si Agatha. Sige, thank you Agatha. Sige, thank you. So ayan, dalawa na yung napagpasa natin sa Burger King tsaka sa sa dito, sa Wendy's. Okay na rin mga kamamaw na natuturuan din yung mga anak mong makapagtrabaho ng maaga pa lang, like for example sa at the age of 17 dito sa Canada, dahil isipin nyo mga kamamaw kung ma-hire sila dito sa mga ganyang fast food, hindi nila kasi na-experience yung pakaramdam na nung nandun kami sa Pilipinas. Ako, example ko, nasa Pilipinas ako, ang tagal kong naghintay, tagal kong nagtiyaga, nagsumika para magkaroon ako ng employer dito sa Canada. Tapos ang babagsakan nga ng trabaho namin, katulad ko nung taga TGI Fridays ako, kadalasan binabagsakan namin mga Tim Hortons, yung mga fast food. Isipin nyo ang tagal namin applyan, kung ano pang pasikot-sikot yung ginagawa namin, makakuha lang kami ng trabaho. Samantalang sila dito is pasa lang sila resume direct. Alam mo yung gano'n na hindi na sila dumaan sa proseso na kukuha pa sila ng work permit or mga something na ganyan. Sila wala, talaga resume lang, pag kailangan ng trabaho automatic gano'n na. Tapos yung sinusweldo natin na nung starting na sinusweldo natin before nung dumating tayo, pero yung sweldo na agad nila, bata-bata pa nila, di ba? I-compare mo yung susweldohin mo ng ng peso sa dollar, di ba? Sila kumikita na agad sila ng dollar, automatic pa lang, bata pa lang sila. Kami, ako na experience kong makasweldo ng dollar ilang taon na ako nung 28 years old na ako, di ba? Kumpara mo sa 17 years old, malaking advantage sa kanila yung nakapagtrabaho sila ng maaga dito sa Canada, tapos dollar pa yung kinikita nila. Yun pala, kalimutan ko pala, yung kumare pala natin, kay Katrina pala. Ay, shoutout kay Katrina, baka naman papasa natin yung resume ni Bless. Baka sakaling may hiring doon sa mo. Alam ko ang ni Katrina, malapit din sa amin eh. So ito mga pakita ko lang sandali Naglalabasan na yung mga ako, yung mga pang summer dami na. Grabe lapit na. Ito maganda. Maganda ito mga kamama, yung ganito. Yan, yung makeover na ganito. Ayan. Yan. Oh, ganda. Tsaka maganda yung yung parang may harang pang lamok. Yung dito. Yung minute. Maganda yung minute na ganoon pang para ko sakaling kasi kadalasan malamok dito pag summer para kulob na kulob yung kulob na kulob tayo. Ay sige mga kamamo, at mag-grocery muna kami at may dadaanan pa tayo mamaya sa saan tayo pupunta? Sa Staple. Okay, sa Staple may ayusin pa daw siya sa school. Ang lakas ng sounds ang hirap mag-edit
Ayun pala mga kamamaw, nawala sa isip ko. Nung buti na nabanggit ni tita yung when it comes dun sa sa application kay Katrina, sabi ko ang dami ko naman akong iniisip at sa dami kong hindi maiisip, ba't hindi ko nga palalapitan yun, kumari ko pa yun. Tsaka doon din nagtrabaho si Mrs. dati, di ba? Nung dumating pa lang siya dito, doon siya nagsimula Tim Hortons. Nalipat na si Katrina sa May 11th Street. Malapit siya sa amin. So, minessage ko siya, imbis na ipapasa ko yung resume, yung huling resume ni Bless na papasa dapat sa DQ, ipapasa na lang namin doon sa Tim Hortons. Baka mas malaki pa yung chance na matawagan to at magkaroon ng trabaho sa summertime. Tara, yun na lang pupuntahan namin. Dadamo na kami sa Staple dahil bibili nata siya ng niya, gamit niya sa school. And after noon, daan na kami doon. Pasa na. Yan. Salamat tayo. Buti naalala ko. Salamat tita. Ayun sa mama ni Katrina. Salamat po. Aywan mo na ako dito. May binibili siya sa sa Staple niya. Kagandahan naman din dito sa mga bata. Ang stepping stone nila is magtatrabaho sila sa mga fast food na ganyan. After nyan, pupunta sila sa college. So, pwede nilang kunin yung mga kursong gusto nilang maging maging profesyon balang araw. So, yun ang kagandahan dahil katulad ko, ako, pwede pa naman ako mag-aral actually. Kaso nga lang is, alam mo naman, busy na tayo. Pamilyado na. Although sabihin natin, kaya pa rin yan kung gugustuhin mo. So, sa ngayon kasi, ang pick ko kasi, mas okay na ako dun sa co-op. Pero sila, what I mean to say, sila, may choice sila kung anong gusto nila maging buhay nila balang araw. Nandito yung Canada para bigyan sila ng magandang kinabukasan. Piliin nila yung gusto nilang kurso at ang trabahong makukuha nila is yung based doon sa gusto nila o yung pangarap nila sa buhay. So yun ang kagandahan ng mga bata na nandito ngayon sa Canada. Di katulad natin na sa Pilipinas. Ako, dumating ako sa point na although hindi ko gusto di naman totaling hindi gusto. Ang gusto ko talagang maging nung kabataan ako, gusto ko talagang mag mass communication, mass com talaga. Gusto kong kuning kurso. Pero syempre, hindi naman tayo pinalad at nabigyan ng pagkakataon dahil hindi naman tayo marangya ang buhay sa Pilipinas dati. Yun lang inaano ko sa kanila na ngayon, pagsikapan nyo yung mga bagay na meron kayo o kaya nyo maabot. Kaya sila tinuturo ko sa kanila na maging sila, kumbaga lagi nilang isipin na maswerte sila. Dahil kami, kumbaga kung hindi naman ako pinag-aaral ng pinsan ko dati sa Pilipinas, is hindi naman ako magkakaroon ng chance makapag-college. Ayan, naturo na tayo ng pinsan natin. Shoutout pala kay Tita Lisa sa Japan. Ayan, maraming salamat po. Siya po yung tumulong sa akin, tsaka yung anak niya si Ate Christy, na mabigyan ako pagkakataon na makapag-aral. Ayun, nakuha ko nga yung HRS, yung nag-aral tayo sa Bulacan Polytechnic College nung college tayo. Tapos ayan, naswerte tayo. Ayan, ang kagandahan naman kasi sa akin mga kamamaw, masipag ako. Tsaka makapal ang mukha ko. Kasing kapal ng mukha ko, kasing kapal ng semento. Yun naman ang pinakamasasabi kong edge ko sa mga hindi man ako sobrang talino mga kamamaw, pero sa kakapalan ng mukha tsaka ang lakas ng loob, malakas ang loob ni kamamaw. Yun ang nagbigay sa akin ng edge tsaka ng tatag ng kalooban para makamit ko yung mga pangarap na gusto ko. Katulad niya, nakarating tayo dito sa Canada. Kung di ba naman makapal ang mukha ni kamamaw, makakarating ba tayo dito? Siyempre, kumbaga lakasan lang ng loob yan. Kaya nga sabi nga nila, hindi naman sa inaano ko yung salitang ito, minsan may kasabihan na kung sino pa yung mga kulelat nung college o yung kulelat nung kabataan, bandang uli sila pa yung magagandang buhay. Pero hindi ko po nila lahat naging lang to, parang saying lang ng kasabihan na yung iba nga, di ba? Sobrang tatalino, sobrang talagang parang ang tataas ng grado ng kabataan pero minsan may makikita mo when it comes sa life na nangyayari o kapalaran ng buhay, kung talagang hindi mo gagawing malakas ang loob mo, hindi mo mararating yung mga bagay na gusto mong marating. Kaya dapat talaga lagi mong lalakasan ng loob mo sa pagsalubong mo sa pagsubok o dagok ng buhay. Lalakasan mo yung loob mo. Malaking tulong yan para sa'yo na makamit mo yung mga pinapangarap mo sa buhay. Ayan mga kamamaw, yun na, final destination natin. Ayan, sa Tim Hortons, dito tayo. Hanapin natin si Katrina. Sana naman dito siya. Okay na rin kasi lang siya, kung isipin mo, kung bibilangin mo yung street neto from sa amin, siguro mga 11. Malayo-layo pa rin, pero ibig sabihin
Kumbaga be, kung magbaba siya o magko-commute siya, malapit lang. Ay, hanapin natin si Katrina. Katrina. Bili na rin tayong kape. Yeah. Can I order 3 ice cup with topping? Katrina. Which size? Medium. And then 1 Boston cream. Sa ganito nagtrabaho din si Kat nung unang dating na dito sa Canada. And then days. Like yung time. What's your Sa morning shift. morning? This is your number. I'll let you Parang initial nagkaroon agad siya ng initial interview. Ay si Kring sa siya sa JC. Yan. Ay Pilipino. Busy ata si Katrina, hindi niya na nakausap si Katrina. Si si Kring na yung Salamat po Ate Kring sa pag initial interview dito kay Bless. And so binigyan na siya, tinanong na siya kung ano ba ang plano niya, kung gusto ba niyang part-time, kung gusto ba niyang full-time. So pwede ka naman di ba? Mag full-time just in case doon sa summer, di ba? Ayun ang pinili, biligay niyang schedule is Monday to Friday. Saturday, Sunday, day off siya. And then morning shift yung prepared time na schedule na gusto niyang Sa kanya naman to kung decide niya if ever like sa September kung gusto pa niya mag-stay, nasa kanya naman niya kung gusto pa niyang mag-stay dito sa sa pagtatrabaho niya kasi naman niya yun kasi extra income din niya at the same time pwede siyang makapag-start ng sarili niyang savings. Yun ang maganda sa sa pagkakataon na nagkakaroon sila dito sa Canada na makakaipon sila ng sarili nila. At least may mga bagay silang gusto silang bilhin nila. Kung may bibilin sila o may mga gamit na gusto silang bilhin na pang sa sarili nila, may budget sila. Kasi sinasanay ko din yung mga bata dito na hindi basta-basta dapat na kung ano yung gusto mo bilhin mo na, kung ano yung nila. Hindi ko sinanay yung batang to na ganoon. Ko siya, sinanay ko sa kanya talaga na kung ano lang ang kaya ko, even do sa mga anak ko sa Pilipinas, kung ano lang ang kaya ko, lang ang binibigay ko. At hindi natin pwedeng gawing basehan yung ibang tao na ba't yung ganito nabibili nila yung gusto nila, yung barbang kung ano yung gusto binibigay. Hindi ko sinanay silang ganun dahil ang 100% hindi naman tayo mayaman. Kaya nga pati ako nagtatrabaho di ba? Hindi ko sila sinasanay na kung ano gusto nila bilhin, kung ano yung nila bilhin, hindi ganoon. Hindi dapat ganoon ang way ng ng pag din sa bata. Maganda yung malaman agad ng mga kabataan natin, ng mga anak natin na yung pera ay pinagtatrabahuhan. So ngayon may experience siya magtrabaho, may experience siya yung ganong kahirap magtrabaho na tipong gigising ka sa umaga para pumasok sa trabaho at masanay siya na yung mga bills na darating sa kanya in the future. Alam niya kung paano niya budgetin, alam niya kung paano pahalagan yung mga perang pinagtatrabahuhan niya. Yung kinikita niya is makita niya, maaral niya sa sarili niyang experience kung gaano kahirap at kung paano yung mga diskarte na dapat mong gawin, di ba? So ayun mga kamama, nakapagpasa na kami 3 resume. Hopefully sa 3 na pagpasahan namin ay matawagan naman siya. So ito ko parang malakas ang pakaramdam ko na ang unang tatawag sa kanya itong Timoto. Salamat kay Katrina at kay Ate Kring. Salamat po sa inyo. Sa mga kamamaw, nag-job hunt na, tapos na ang job hunt natin. So mga kamamaw, sana na-enjoy nyo to at sana nakapagbigay din ng konting aral sa mga manunod. Maraming salamat. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.